Dati sa fact, bagsak na po yung mga Duterte. As expected, within the week po, magpa-file. Siguradong may magpa-file ng impeachment complaint laban kay Sara. Yung panguloan niya, Mr. Maravillas, di ba finailan ng impeachment complaint? Dalawang impeachment complaints. Malaman po yan. Wala na po. Maingay lang di sila sa social media. Bagsak na po ang mga Duterte. Magalit pa kayo. Yan ang katotohanan niya. So, pag-usapan natin ang fall of the Dutertes. Baka isipin ninyo, demolition job ito po. Walang demolition job dito. Kasi lagi pong deny yung mga pleas and petitions. Sablay lahat kasi yung mga argumento. At makikita natin mga kababayan, sa bawat batas, facts ang tumitibag mismo sa kanila. Kaya nila ito pilit na iniiwasan sana. Kaya lang, malabo na maiwasan nila mga kababayan. So unahin muna natin. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan po natin mga kababayan yung pagbagsak ng mga Duterte. Bakit niya Mr. Maravillas, bagsak na yung mga Duterte? Kitang-kita po ang writings on the wall. Magalit na naman yan Mr. Maravillas yung mga supporters. Dati sa fact, bagsak na po yung mga Duterte. As expected, within the week po, magpa-file. Siguradong may magpa-file ng impeachment complaint laban kay Sara. Yung panguloan niya, Mr. Maravillas, di ba finailan ng impeachment complaint? Dalawang impeachment complaints. Malaman po yun. Sigurado yun mababasura. Wala man yun support mula sa majority ng mga members ng Congress. Kaya sinasabi natin, the fall of the Dutertes, ang pagbagsak ng mga Duterte. Kasi una, yung tatay, matagal nang na-deliver sa dahig. At by admission ni Sara, mga kababayan, mahirapan na makalabas pa. Yun ang sinabi ni Sara. Another year niya. Ang bobonin nila sa dahig. Anong another year? Malamang sa malamang. Permanente na mga kababayan. Di ba? At sa pagbabalik ni Sara dito sa Pilipinas, mga kababayan, impeachment complaint. Another impeachment complaint ang kanyang kakaharapin. So pag-usapan natin, mga kababayan, ang writings on the wall, the fall of the Dutertes. Kasi yan po talaga ang reality. Pilit nilang binabangon ang pangalan ni Digong sa pamamagitan ng mga rallies. Langaw po ang sumalubong sa kanila. Yung mga parali ni Sabi. Diba? Doon sa Cebu. At ngayon doon sa EDSA. Langaw. Sabi ko sa inyo. Wala na po. Tapos na ang politika ng mga Duterte. Maingay lang po sa social media kasi funded ng China. Yung mga trolls, mga kababayan, funded ng China, kaya maingay sa social media. Pero sa ground, wala na po. Walang support sa masa. Makikita natin mismo doon sa mga sinasagawang protest rallies nila. Yung one time, big time na sinasabi ni Sabit, one time, big time rally. Yung sa Cebu, 100 130 supporters lang. Sabi sa report ng GMA. O ito naman yung sa EDSA, yan lang yung tao. Ilang pro-Duterte groups nagsagawa ng protest ride para ipanawagan ng pagbaba sa pwesto ni PBBM. Sabi sa report ng News 5. Naging motorcade na lang po yung one time big time rally ni Sabi. Wala na po. Maingay lang di sila sa social media. Bagsak na po ang mga Duterte. Magalit pa kayo. Yan ang katotohanan niya. So, pag-usapan natin ang fall of the Dutertes. Baka isipin ninyo, demolition job ito po. Walang demolition job dito. Totoong istorya ito mga kababayan. Walang demolition job. This is a collapse by accountability. Kasi po, sa totoo lang, ang pagbagsak ng mga Duterte, hindi po gawain ng mga kalaban niya o yung mga inaway niya. Kasi, sa totoo lang, yung mga sinasabi nilang kalaban, sila man lang ang nagsabing kalaban nila. Hindi man sila inaaway, sila yun ang away. O, di ba? Yung pagbagsak po ng mga Duterte, ay dulot po ito. Gawain ito ng sarili nilang record because of their own actions, mga kababayan. Sariling galaw, sariling pag-iwas sa pananagutan. So ngayong 2026 mga kababayan, nakikita ninyo sa mga developments ng balita, sabay-sabay na humaharap po ang apelyidong Duterte sa batas.
lokal man o international. Si Sara dito sa Pilipinas, may kaso sa ombudsman, may impeachment complaint na kahit po technical ng Supreme Court, i-refile ang impeachment complaint. Pag-lapse sa February 7 na po, within the week, mangyayari, i-refile ang another impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kita ninyo, yung tatay niya sa ICC, tuloy na ang trial kasi lagi pong denied yung mga pleas and petitions. Sablay lahat kasi yung mga argumento. At makikita natin mga kababayan, sa bawat batas, facts ang tumitibag mismo sa kanila. Kaya nila ito pilit na iniiwasan sana. Kaya lang malabo na maiwasan nila mga kababayan. So unahin muna natin yung issue kay Digong. Wala pong pumabor kahit isa. Sa mga judges, yung mga petitions laging reject. Yung mga palusot kasi po, mababaw. Sa kabila po, nagsunod-sunod na delaying tactics ng kampo ni Digong, ni minsan walang desisyong pumabor po sa kanila. Sa International Criminal Court, klaro ang ruling, klaro ang pizza. Noong January 2026, yung kalilipas pa lang na buwan kasi February 1 na, pinagtibay po ng ICC pre-trial chamber. Napitan niya to stand trial si Digong. Tinanggihan po ang depensa na cognitive impairment niya. So tinalaga po ang confirmation of charges Pebrero 23, 2026. As you know, nasa custody ng ICC si Digong mula pa noong Marso 2025. Kung saan yung kaso, alam naman po natin, crimes against humanity. Sinong may gawa ng kaso niya? Siya. Alangan man si PBBM yung may gawa ng kaso niya. Yan ang kaso niya. Ginawa mga kababayan niya na crimes against humanity nung kanyang administrasyon. At yung iba, nung mayor pa siya. So with that decision, mga kababayan ng ICC, ang ibig sabihin nito, walang medical escape. Walang legal shortcut. Wala pong political shield sa international court. Bawal din ang drama doon. Hindi umobra ang drama at propaganda. Hindi kinakagat po. Lalo napapasama. So ito na po yung pinakamalaking hamon ng strong man narrative sa realidad ng hostisya. Ngayon, punta tayo sa another Duterte, yung kanyang anak na si Sara Duterte. Naharap sa kasong plunder, sa ombudsman, confidential funds, misuse, at saka, siyempre, yung impeachment. Technical man po ng Supreme Court, pero pwedeng i-refile ng Kongreso. Ng sino man na nag-file na po ng unang impeachment complaint laban kay Sara. At malamang sa malamang, the majority of the members ng Congress will endorse the required numbers makukuha uli mga kababayan. So hindi po ito isang reklamo. Pag tiningnan po natin, ito ay isang pattern. Pattern ng masasamang gawain mga kababayan na gusto siyang panagutin siyempre. Ngayon, as you know, tulad ng mga narinig ninyo sa mga interviews sa mga legal experts, kahit na yung ating Pangulo at yung mga congressmen, yung naging desisyon ng Korte Suprema mga kababayan, technicality lang po yun ang proseso. It's not absolution mga kababayan. Walang pinawalang sala ang desisyon po ng Supreme Court na kabatay sa proseso ng impeachment. Hindi po sa laman ng reklamo o mismong articles of impeachment mga kababayan. Walang naganap na formal trial, walang factual determination ng mga paratang. Doon ang malinaw. So, after February 6, asahan natin po ang mas mabigat na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kasi siyempre, pinag-aralan na lalo ng ating mga congressmen, ng mga complainants. So, parehong grounds ang maaring isama muli. Mas marami pang mga ebidensya ang pwedeng ipasok. At posible mga kababayan, kabilang na yung testimonya ni Ramil Madriaga, yung nagpakilalang dating aide ni Sara Duterte, kung saan yung testimony naging parte ng plunder case na isinampa mga kababayan sa ombudsman ni dating Senador Trillanes. So sa naging desisyon ng Supreme Court, ayon sa paliwanag po ni Tangas Representative Jinky Luistro, Chairman Committee ng House Justice Committee, process niya yung tinamaan, hindi yung merito ng kaso. So malinaw, hindi po cleared si Sara Duterte. Nadili lang. At sa politika malinaw, ang delay ay hindi tagumpay. Oras lang yan bago sumabog muli ang kaso. Yan yan, Mr. Maravillas. Di ba may iba pang Duterte? Si Pulong, si Baste, si Kitty. Wala naman yun po. Si Pulong malabo. Lalo't kung ano-anong mga
ginasa sangkutan din nun, mga kababayan. Si Baste nang maghamon tulad ni General Torre at Chupi. Si Kitty, nakita naman po ninyo yung lifestyle noon. Kaya wala na. Bagsak na yung apelyido, mga kababayan, ng mga Duterte. Nasira, hindi dahil sinira ng mga kalaban niya, kundi sila yung sumira sa kanilang apelyido. So nakikita natin sa 2026 ang sabay-sabay na pagguho ng pamilya Duterte. Si Digong, yung pinakang pinuno nila, yung tatay, naharap sa ICC. At walang lusot, mga kababayan. Si Sara, plunder at impeachment. Babalik yung impeachment na mas mabigat yung kaso. Si Pulong, discredited na rin po sa kakaikot junket politics. World tour palagi. Kanima, si Pulong, simbolo ng kainaan sa pamumuno sa Davao. Si Kitty, pribiliyo na lantad sa mata ng publiko. Alam na ninyo, pinopost niya lagi yung kanyang mga pasosyal at bisyo. Kabata-bata, mga kababayan. So, malinaw na yung pagbagsak ng mga Duterte, mga kababayan, ay hindi dahil sa gawa ng kalaban, kundi sa sarili nilang gawain. So walang ibang dapat nasisihin kundi sila. Yung mga kaso nilang kinakaharap, wala man nagsabi sa kanila na gawin nila yon. Tama po. Kaya kapag sabay-sabay na po na kumakatok ang hustisya, kahit gaano kalakas ng apelyido, ay talagang bumabagsak. Mayayabang kasi po eh. Biblical po yan. He who exalts himself, sabi sa Bible, shall be humble. And he who humbles himself shall be exalted. Para maging aral sa atin. Pag ma-pride ka, ang mga ma-pride na tao, yung mga mapagpaimbabaw. Pag paimbabaw na mga tao, yung mga mayayabang, mga arugante, mayayabang. Yan, mga kababayan. Pag ganyan ang pag-ugali mo, so alam na ninyo, ang rason kung bakit nangyayari ito sa kanila. Ayaw kasi silang mangagsisi. Kaya ayaw ko silang sawayin. Ipagpatuloy lang ninyo ang kayabangan at ng kanyang mga supporters. Ipagpatuloy lang ninyo yan. Sabi ni Napoleon Bonaparte, never interrupt your enemy when he is committing a mistake. Huwag mong istorbohin. Kaya huwag nating istorbohin lang. Hayaan natin sila sa kanilang mga masasamang gawain, mga kababayan, kasi may kakahantungan po ang masamang gawain. Talagang normal yan. Self-destruction po ang ginawa nila. Di ba? So madaling sabi, ang pagbagsak ng mga Duterte, sarili nilang kagagawan. Walang hand ang Marcos administration o ang sino man na mga kaaway nila. Sarili nila kagagawan po. Malinaw. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.